Good morning po. Good afternoon po mga kababayan ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is April 15, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may 5P Tierra Evangelista, Tierra Ibilina. Dito yan sa may Kulyat, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may A. Bonifacio Avenue, Barangay 131, Amoranto, Laluma, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pa pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatutulan. Lahat po na pinag-usapan dito ay pawang dito lamang kayo sa loob at wala pong pinapatutulan sa labas. Maraming nakakasunod niya testimonya pati sa Malacanang supplemental affidavit. Una-una, yung alam natin, 2024, nagsuka, diba? Yung 135 billion confidential fund,
pa lang sa loob ng 11 araw. Mali yun. Mali pala yun. Mali yun. Hindi ko totoo yun. Dahil isang araw lang daw. Isang araw lang. Isa pa lang. Yung 125 pesos nakalagay sa apat na bag na ang bawat bag ay naglalagay ng 35 pesos. Idiniliver sa tatlong lugar. Sa Laguna, sa Quezon City, ang nagkakabot sa kanya ay hindi na po siya. Special Recruiting Officer ng Office of Vice President. Ito yung ito yung na-content pagkasama sa mga content na paparating sa akin. December 20 ng magsimulang magpapagpun ng milyon-milyon piso ng material niya. Isang politiko sa Laguna, pinangalanan mo. Hindi na ito ko yung pangalan ng politiko. Ang napangalanan lang, dalawa. Reynolds, ang saya. Tumatambay daw niya Tampayan daw yun yung lahat ng mga low graduate ng Santibangan. Ano sa Kreta? Yung dalawang bag ay deliver sa Office of the Ombudsman. Pinangalanan pa nga kay dating Ombudsman Samuel Martin. Ito pa, sila yung dumating sa compound ng Office of the Ombudsman, meron silang designated party. Talagang hinihintay pa. Hirap-hirap kayo mo pa. Oo. Hindi ko kayo makapag-gusto. Stop thinking you would surely not on even tail. Yeah, but you're my mom. You live on purposes. Holy Dr. Sturgis should be here any minute. Shall we help pray Dr. Sturgis is out this morning? Why not? He isn't feeling well. Dear, we sure shouldn't get word. I think that we do it. The announcements are starting. What is that? Alam mo, sinabi ko pa nung araw sa testimony ng Randy Madriaga, simbihan mo ko yan sapagkat nasa ano yan, nasa student na si Vice President at nalagay niya sa mga almusyon. Si Ramil Kusutan niya at ang kaya mapapibigit pa na ginawa ko ng affidavit niya. Dalawa pa. Isang original na affidavit Mr. Chinoff, are you still looking for a topic for this week's sermon? You mean the one I'm doing in 20 minutes? ang mga nangyari. Sorry, silly So, question. No. What do you got? it is It's up going to to be the Noah's Vice Ark. President. Shell's going to eat me alive. Like those two lions would have done those two giraffes. Sapagkat nakita naman namin na I've kahit been na thinking nabili niya about the hindi niya importance of kadala. being neighborly. Ramil, meron pong mga picture na nagsasabi na nandun si Ramil Madriaga. Mahapon, habang binabasa ni Ramil yung kanyang Hold dokumental on. affidavit. Yes, Connie. My grandson has a question. Yes, naiyak siya. Here we go. Hindi Yes, ba Sheldon. When you said God patunay gave na his lang son ito to the world, did you mean Earth or the universe? kung gaano siya But if God ka-close created talaga the universe, wouldn't he want to save all of it? Yes. at gano'n na nangyari sa gano'n na nangyari That sa might be my kanilang shower curtain outburst. relasyon ngayon. Why are you eating sauerkraut in my classroom? Maaari I'm dahil acclimating my body to it. hindi naman namin akalain na siya'y may iyak siya. Tinutukoy niya rin ang kanyang
supplemental delivery. Talagang nakita natin hindi naman sa ngayon ng pagkakatagal. O, at nakita po natin na talagang 50 megabytes of processing power, 4 megabytes of RAM. Behold in worship. Maaaring even tatwayan sa po ay yung emotional pagkakataon siguro ba Last time we had a family meeting, it was because Georgie got a talagang naiyak siya Which was great news. Eventually. Saka para pagtiwalaan ka, no? Pagtiwalaan ka ng Your father got offered a family contract. during that George, time. congratulations. Ganun College kalaking ball, halaga that ng pera. is a Imadaling big mo deal. pala. Diba? So Papala. you move? So I start high school in Houston. Yan naman, simpleng pera. I'd get to be the new girl in a city with malls and a Six Flags. Ako inaan po I'm natin yan. upset. That's a lot of babysitters to lose. But I'm still here. Yeah, but you're bent on their places. Only when I'm drinking. Excuse me, don't I get a say in this? Why are you leaving in 21 days? Doesn't matter. This is still my home. Chili. I have a new Isa sa home. nagka-interest din kami, Gombe. Ooh, the new girl gets a Lundag lang tayo, no? Yung medyo matatapos na yung, ano, About you not moving? yung clarificatory You know, yung sad you hapon. are Yung may going kinalaman to. doon That's sa, how I feel about going to yung may kinalaman doon sa I still have this home to come COA back to. report. You'll still have a room wherever we end up. But it won't be my Medyo room. This nasa is my huling room. parte na kami How ng about hearing this? eh. We will Kaya take hindi all your masyadong things with us nakahit. and we'll set up your Ano new ba room yung exactly the same. So your plan is to gaslight me? I know pinaka-latest there's a lot of sa change, but sometimes change can be sa good. Children, COA. this isn't about you. may This kinalaman job is dun good sa for your father and inisyulan our ng family, so notice of you're gonna have to disallowance. deal with it. Now pick up that plate, get that out there, and have dinner with your family while we're all still together. Sabi ng ating Vice I know President it looks a na little wala big na. deal, but it's got good Hindi bones. na, Yeah, hindi how na, much can I get for it? Well, hindi I na, wala need to see the rest of the house. disallowance. This is our daughter's room. We told her to May clean up. nakita po natin No problem. kahapon na ang COA Elementary nagsisip po ng room. denial. It's been such a blessing to grow up here. Kaso, I just hope so. ang dapat po, Lucky your family nauli loves it as much as I ni have. Vice I'm President sure yung they pera. will. But I'm Pagkain happy. lang po Okay. 73 Just as I thought. Well, whatever it is, naniniwala po ako, naniniwala po kami sa committee na kinakailangan ulat na rin. Kinakailangan malaman natin kung sino yung mga yan. Hindi lamang na nakita po ninyo na sinabit po ng sino ba yun? PSA na yan. Sinabi po nila, yung mga pirma ay pare-pareho. O isang tao lang ang gumawa. Yung katulad yan, yung mga nag-testify na ganyan, wala naman silang kinalaman doon. They're just testifying what they actually believe. Kasi tumataliwas dun sa claim na kung talagang hindi dapat pakialaman yung o hindi dapat positive, even ang COA ang confidential fund, na mag-issue ng notice of disallowance ng COA, nag-appeal eh. Nag-appeal ang OVP. Pero bakit ang naging resulta, denied yung ano, denied at kinakailangan na yung ng restitution, balik yung pera, diba? They can still appeal. Before the restitution, they can still make an appeal. Pero alam mo, tulad ng sinabi ni maliit na lang ang pagkakataon na yung appeal nila ay papag-ikat pa ng COA. Pero hindi na sila sa COA mag-a-appeal. Sa Supreme Court na. So sa makatuwid, kung hindi sila mag-a-appeal, kailangan na ibalik yung 375 million. Kaya kailangan. Ano ba yan? Pending appeal, dapat ba ibalik na agad yung 73 million? Hindi naman. Only after the appeal, whatever the Supreme Court decides, kung halimbawa, kakampihan ng Supreme Court yung sabi ng COA, they have to return. Eh ngayon, kung bumaliktad, for example, like a Supreme Court would give merit. Ano ETA mo? Wala na rin ibabalik. Ano Sa ETA Korte mo? Suprema pala lahat ng ko na siyang bank account, hindi siya yung nagbukas personally. Hindi, nakalista naman dun sa kanyang affidavit. Nakalista yung mga bank accounts. Ang gusto mong itanong, kung nasa kanya yung mga bank niya. At kasi may mga iba parang banko siya, maniwala niya,
May mga ibang bangko pa na nakapangalan sa kanya na hindi niya alam. Alam mo naman, sinabi din niya na he is willing to Yes. submit all the documents. Kahapon, 6 na bangko yung binanggit niya. Tatlong bangko, 4 na bangko sa Makati. Yun, in-identify niya yung mga bangko na yun. Tapos 2 bangko, isa sa Pasig at saka isa sa Pampanga. Doon sa mga bangko dito, Pati yung OR at CR ng mga dilim mga motorsiklo. Sa kanya eh. Gano'n siya Sasabi niya. Gano'n siya pinagtiwalaan. Even yung gagamitin mga motorsiklo sa mga operation ni BP Inday during yung campaign. Siya yung namahala. Siya yung namahala. Yes. Kaya hindi sila close, hindi daw kilala. Hindi sila close. Talagang matindi ang pagkitiwala nila ni Robin Madriaga. Yun talaga ang mapapasaya natin na testimony ni Madriaga. Now, nasa burden of proof na yan, nakikipin niya eh. Ano nga sabihin niya? Di ba? Oo. Iisa-isahin niya. Kapag napakarami yun, iisa-isahin niya na ipaliwanag lahat yan. Ang nasabi na ni Ronald Yaman, sa susunod na pagdinig niya, April 22, ang imbitado na Senador Trillanes at ang AMLAC, ang sabihan, naku po. Ano po ang inaasahan naman na matapalakay sa susunod na pagdinig kung pwede? Actually, meron pang tinatago si Trillanes na mga dapat niya itiwala. Oo. Ngayon, pag pinatawag namin yung AMLAC, makikita na. Makikita na yung mga lakot. Kaya nga si Man Scarpio, nagpunta na ng RTC para pigilan ng committee. Oo, na buksan ang mga bangkap niya. Ay, nabanggit niyo si Man Scarpio, Company. Di ba, nagsimula yung investigation na yan, 2024, kung di ako nagkakamali. Nagsimula tayo dun sa Pampanga. Oo, kasi Pogo yun. Di ba, yung Pampanga yung quantum, sinura yung quantum. Nabanggit yan ni Jimmy Cubas. Yeah, kung matatanda niyo, yung tungkol sa magnetic lifter. Di ba? Si Man Scarpio pala yung ano. Base doon sa testimony niya, base doon sa affidavit ni Madriaga. Kasi hindi pinangalanan, kasi may mga hindi pinangalanan doon ano, kasi nga natatakot sila sa seguridad sila eh, di ba? Oo, pero binabanggit ni Cuban, si pangalan sa'yo, si Pulong. Pulong, di ba? Kung meron ng mga 2 or 3 witnesses, sabi nga rin sa batas naman, sa accusation is established kung merong important witnesses. Witness na yung siguman, witness na. O, si Robin Madriaga, witness na. Siya kasi wala eh. Siya kasi yung inabusan siya ng dating Pangulong Duterte na kausapin si Atty. Mascalio dahil may problema yata. Yun ang nakalagay sa affidavit eh. Nung magkita sila dyan sa isang office sa BGC, sinabi ni Mascalio daw na meron siyang problema sa mga construction equipment na hinaharap sa construction. So, nung mag-check siya, lumalabas hindi pa na construction equipment kundi magnetic lifter. Naibigod, nasusunod niya na naglalaman daw na 500 kilowatts or 4.3 million. Natutulog na din niya pa. So, sabi dito sa Madriaga, putok na kami. Ito parehas. Pwede mo magpagay yung statement ni Cuban eh. At saka ni Madriaga eh. Nagtutok na niya eh. Kaya our witnesses na nagpapatunay. At naalala ko sa akin nila dyan. Teka, dalawa sila eh. Sabi mo tatlo kailangan. Meron pa. Meron pa. May kukuha pa dyan. Kaya sabi ko nga, kung pwedeng patawag ni Rami yung iba, tapos yung dalawang colonel, yung Gina Acosta, yung mga binanggit ni Robin Madriaga ng personalities, itawagin na yan at para matanong natin. Kasi pwede rin naman i-audit yan eh. Kapag maalala natin, si dating Senador Antonio Trillanes, may hawak din ng mga bank records eh. So pwede natin naman pagpangga-bangga kung nagtumutugma
mga nagko-corroborate yung sinasabi kong magkano yung pumasok at magkano yung inilabas at i-deliver ni Madriaga. Oo. Kasi yung kwento pa lang ni Madriaga, yan pa lang sa isang bangko sa Lua, Pampanga, tatlong tinggo 100 million cash ang kanya kinuha. At i-deliver daw yun sa malaki. Mahirap pa sinungalingan niya. Sabi Diba? At saka sa Lua, Mahirap. Oo, meron pa mga binanggit ng mga personalities. Mahirap pagulaanan niya. Oo. Ano bang meron sa Pampanga? Kaya namang hula, Kong Benny. Kaya hindi magiging ganun kainit po. Kasi Madriaga po ba attend pa sa April 22? O ano pa pong inaasahan natin sa 22? Well, ang inaasahan natin sa 22, si Trillanes at yung Angla. Okay, sige. Abangan namin yan, Kong Benny, ha? Yes, sir. Papunta na tayo sa exciting na part. Ha? Oo. Na-excite na nga itong part na to. Si Madriaga, may excite pa kasi ngayon kid. Aba. Sige nga, abangan natin yan sa April 22. Maraming salamat po, Kong Benny. Kong Benny, thank you. Di ba? Magandang araw ko rin. Kinalabot ko. Si Congressman Bienvenido Amante ng 6th District ng Manila. Hoy, kuya, anong oras na? Eksakto, alas 5 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan ng gadaubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Ito po ang DCMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, lilikod at magbabantay. Kasabi ng TVP, kabisala ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, kuya, anong oras na? Anong oras na? Isang minuto na makalipas sa alas 5 ng hapon. Oras sa sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Basta AM DCMM. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DCMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman nila Tita Willie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon. At pag nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si John Abby. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong tingin mo? Kasama si Sandro Ochoa at Maan Pakapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagpapagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Yosito, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Victoria, alas 7:30 sa Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Hayaan kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa salim ng mga paborito mong tugtugin. Puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa February
hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroon bumubulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Kasama si Chuck Ami. Pinakikinggan. Spotify, Apple Podcast. Welcome to your program. Buksan mo lang. Kasama ngayong hapon sa Wednesday ng Biyernes. Alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DCMM Teleradyo. Kwento ng mga sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula Vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Naulit di umano ang insidente ng Nasa Rolando sa kanya may bahay. Kami po dito din sa Pagkalusong din nagpapasalamat po. So ito yung aral. Dapat po talaga tama po ginawa niyo sa Rolando. Dapat hindi mawala ng pag-asa. Ano po? Yun, ako, salamat po. Salamat po. Eh ngayon po, katabi niyo po kasi misis para magpasalamat naman po kami. Ayan, kayo po may bahay. Ayan, ay, ginawa po. Ay, salamat po. Ay, ano po, ma'am? Ano nga po inyong palayaw po? Kahit palayaw na lang. Ayan, si Ma'am LB. Ako, Ma'am LB. Meron ginagawa. Ako po kayo ng taxi po sa Rolando. So, nakita nyo lang yung mga... Kung may wire ka dyan, pwede naman isaksak dyan. Lahat po talaga ng may papayo sa amin, sinry namin. Yung iba, hindi naman gumana yung katawan niya. Nung ito lang talaga, parang binigay ni Lord yung taxi driver para sa asawa ko eh. Humihinga na po talaga ako eh. Kasi medyo may edad ko po. Nag-aalaga ako ng ganong kabigat. Mabigat po kasi siya, medyo may katabaan. Pero ngayon, medyo pumayat na. Dinadayet ko na. So, ibig sabihin, ang laki na sa iyo. Nakaupo na. Ay, salamat po dito. Nakakaupo na. At saka nabawasan na yung malaki na simbang dinalayan po ninyo. At saka sa bahagi po ninyo, Ma'am LB, talagang ramdam na ramdam niyo marahil siguro yung eksena na yun na pinayuan po ng taxi driver sa sir na mag-resista ka, magsayin mo, mag-resista ka. Ako kasi sabi ko, nawawala. Helpful naman yun. Try natin. Kasi hindi po biro yun ang pinagdaanan namin. Ang laking pagsubok po. Kasi po, nagdadasal kami. Sabi ko, anong gagawin dito? Walang binibigay na gamot yung mga doktor. Paano po siya makakalakad? Kasi hinihintay nila yung result na biopsy. Kaya ang tagal-tagal pa po. Kaya sabi ko, kailangan mag-helpful ka. Ayun po, sinubukan namin. Kaya, alam mo, tumawa talaga kami nito na naman. Kaya, okay. Lagi na yan, naintindihan kita niyan, Ma'am LB, kasi hindi biro talaga sa buhay na mag-asawa ng mag-asawa sa bahagi mo rin, hindi naman nabata. Siyempre po, napakahirap din talaga. Pero sabi niyo po kanina, nakasubok na rin po kayo ng iba't ibang herbal, pero hindi po nagkaroon ng talab kay Sir Rolando po. Meron po kami mga sinubukan mga brand na mahal pa, mahal. Wala namang nangyari. Bakit pa binibili namin? Wala pong nangyari talaga. Kaya sabi ko talaga sa Diyos, ito lang pala. So ano po Yung yung... kahit lang. Okay. So na-realize niyo sa dami ng mga nasubukan yung mga herbal na mamahalin pa talaga pag binibili niyo kaun-kaun pa yan kahit mahal. Talagang hindi po nagkaroon ng talab. Ano lang po ang tumalab kay Mister na talagang kay Sir Rolando na naging maigi ang kanyang... Kiteros lang po, yun lang po pinainom ko. Tapos, samahan ko po ng mga
fresh na gulay, tsaka prutas, pinapakain, yun lang po. So, ibig sabihin, ang nakatulong po ng malaki ng tumalak talaga na maigi sa kalusugan ni Sir Rolando yung Tres Mosquiteros. Ano nga po yung Tres Mosquiteros? Yun po? Yung kung tahigo, capsule, Gelsi, tsaka resista. Yun po ang pinainom ko. Ma'am LV, alang-alang po sa mga may bahay na nag-aalaga ng mga husband, nag-aalaga ng mga may karamdaman, nagtawawala ng pag-asa kung iigi pa ba. Sa palagay nyo, ano kayo dapat nilang gawin dahil may mga karamdaman po, Ma'am LV? Ako, sila magtipid sa kalusugan nila. Kailangan po subukan nila itong herbal. Wala naman pong mawawala eh. Kasi, sa totoo lang po, kapag sinry natin itong tahigo, malaki talaga pagbabago. Ang laki po talaga. Masalamat po talaga ako. Kasi 2 linggo kasi kailangan ko lang po nangyari sa asawa ko para lang po patay po yung kalahating katawan niya. As in, wala po talaga nakadiet lang po siya. 1-2 weeks. Kung na-try lang namin yung tahigo, yung sa breast mosquiteros, doon po talaga siya sumiglang. Una po, laking bagay po talaga. Salamat po sa ating kapatid. Rolando po. Opo, ano po yung paboritong awitin ni Sir Rolando? Ano pa yung favorite po? Sige mo na marami. Ano yung... Ano ba yun? Ano tono? I know it's over. My life's so short. Keep on trying. For the good night? For the good night? Yay! Naulaan ko! Sige. Naku, Pagdating sa trial ng Senado, kung sakaling aabot doon, baka yun ang pagkakataon na makikita natin kung ano ang magiging sagot dito sa pahayag ni Mr. Madriaga na sa unang tingin ngayon, batay lamang dito sa kanyang sinabi, mukhang at the minimum kailangan magkaroon ng malinaw na tugon galing sa kampuan ni Bibi Sara. Pero teka, Atty. Barry, kung mabigat na yung naunang sworn statement at mas pinabigit pa nung supplemental affidavit na isinumiti kahapon, may pinabigit ka na parang yung confirmation nasaan doon. In between ba merong doubt pa? Hindi, kasi sa puntong ito, wala pa tayo doon sa paglalagay ng doubt. Kasi wala pa pinipresent ang sagot. Hindi lang yung ebidensya, yung depensa. Yung kampuan ni Bibi Sara. Pero ang sinasabi ko dito, dahil na yung mga akusasyon at yung mga pahayag ni Mr. Madriaga ay puno ng detalye. Diba? May mga petsa, may mga pangalan, may mga amount, Ako, bawal may mga dito lugar, magbaba, may mga bank account. Lalagpas tayo ng konti talaga. Pumirma ng waiver sa kanyang sariling bank account para maipakita yung labas-pasok ng pera sa kanyang account. Ako, madaling ma-incheck. Madaling Teka, lagpasan natin tong camera. Ayan, sige, pwede yan. Ano ka naman sa posisyon na hindi ito Sige. Okay na ba? Sige. Madali din yung Sige, ingat. patunayan na kung ano yung mga putas, kung ano yung mga pagkukulang. Sige, thank you. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Subject sa verification pa na mukhang mangyayari sa trial. Kung naman kahapon si Committee Chair Jinky Luistro, napakaingat ang mga higpit